Sinusubaybayan natin ang balitang tungkol sa high school cheerleader na natagpo ang patay sa Carnival cruise ship. Tinitingnan mo ang isang larawan ayon sa National Broadcasting Company, 6 sa Miami, ng stepbrother ng dalaga na dumating sa korte ngayong araw. Iniulat na may kaugnayan sa misteryosong pagkamatay. Patay na natagpuan si Anna Kepner sa kanyang silid sa Carnival cruise ship noong Nobyembre 2025. Sinabi ng mga miyembro ng pamilya na ang kanyang 16 anyos na stepbrother ay isang suspek sa kasong ito. Ang paraan ng pagkamatay ni Anna Kepner ay itinuring na isang pagpatay. Ang Federal Bureau of Investigation ay nanatiling tahimik tungkol sa kasong ito. Pero ngayon, may malaking balita tayo tungkol dito. Sinusubaybayan namin ang kaso ng teenage na stepbrother na dumalo sa korte sa Miami ayon sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Tatlong buwan na mula nang ilabas ang katawan ni Anna Kepner mula sa cruise ship pagdating sa Miami. Sa Miami, nakuna ng National Broadcasting Company, 6 television camera, ang stepbrother ni Anna Kepner na papasok sa federal court. Larawan ito ng batang pumapasok sa federal court, nakayuko, naka-hoodie at kasama ang abogado. Tinanong siya ng reporter kung pinatay niya ang kanyang stepsister, ngunit hindi sinagot ng bata ang tanong ayon sa reporter. Ngayon, iniulat ng istasyon ng telebisyon na National Broadcasting Company, 6 na humarap ang bata sa isang hukom sa isang kaso na nananatiling nakasil dahil menor de edad pa ang batang ito. Kasama sa pagdinig ang pampublikong tagapagtanggol, piskal, at United States Marshal, pero hindi pinapasok ang media at publiko sa korte. Kaya hindi natin alam kung ano ang nangyari doon at hindi rin natin alam kung ano ang mga kasong maaaring kaharapin ng batang ito. Pagkatapos daw lumabas ang binatilyo mula sa korte at pumasok sa isa pang gusali kung saan naroon ang opisina ng probation. Walang sinabi ang batang iyon at wala ring pahayag ang kanyang abogado para sa mga media na nagtangkang makausap siya sa labas ng korte. Muli, hindi pa malinaw sa ngayon kung anong mga kaso ang kinakaharap ng batang iyon. Ayon ito sa WTVJ at ilang iba pang lokal na media outlet sa Miami ngayon. Ayon sa ulat, nanatili ang bata sa mga kamag-anak matapos pumanaw si Anna Kepner sa Carnival Cruise Ship Horizon. Dinidinig ito sa federal na korte dahil namatay si Kepner sa cruise ship na posibleng nasa international waters. Diyan na may jurisdiksyon ng FBI at pamahalaang federal. Pagdating sa FBI, hindi sila nagsabi ng marami bukod doon. Nagsasagawa sila ng investigasyon nitong mga nakaraang buwan. Nakipag-ugnayan ako sa FBI sa Miami pero di nila makumpirma kung may naaresto na. Wala pa rin kaming sagot mula sa opisina ng United States Attorney sa Miami tungkol sa kaso. At nakipag-ugnayan pa kami sa mga miyembro ng pamilya ni Anna Kepner pero hindi sila tumugon sa aming hiling na magbigay ng komento tungkol dito. Kung ang bata ay kasong menor de edad, dadaan siya sa korte para sa kabataan. Hindi natin malalaman ang maraming detalye sa kasong ito dahil kadalasan ay nakasil o hindi inilalantad sa publiko ang ganitong mga kaso. Pero kung kakasuhan at lilitisin ng bata bilang adulto, ibang-iba ang sitwasyon. Malaki ang tsansa nating makasilip hindi lang sa paglilitis at posibleng pag-usad ng mga kaso, kundi pati sa paniniwala ng investigador tungkol sa nangyari sa cruise ship noong Nobyembre. Dapat sanang maging pagdiriwang ng pamilya ang cruise na sinakyan ni Anna Kepner ngayon. Nagpakasal ang ama ni Anna Kepner kay Chantel na ina ng batang lalaking itinuturong suspek ng pamilya sa pagkamatay ni Kepner. Ang parehong batang lalaki na naiulat na pumunta sa korte ngayon sa Miami. Iniulat ng ABC News na namatay si Anna Kepner dahil sa armbar, isang chokehold sa leeg. Natagpuan ang kanyang katawan sa stateroom na tinutuluyan niya kasama ang kanyang stepbrother sa loob ng Carnival Cruise Ship Horizon. Ngayon ay marami na tayong nalaman na impormasyon. Sa kasong ito mula sa hindi kaugnay na kustodya na kinasasangkutan ng stepmom ni Kepner at dating asawa niya. Sila ang magulang ng batang humarap sa hukom na ngayon sa Miami. Narito ang ilang impormasyong nakalap namin nitong mga nakaraang buwan habang sinusubaybayan ang kasong ito. Dalawa lang ang tunay na nakakaalam ng nangyari sa loob ng stateroom sa isang 15 palapag na cruise ship na may 4,000 pasahero. Ayon sa pamilya, isa ay 16 anyos na lalaki at ang isa pa ay ang 18 anyos niyang stepsister na si Anna Kepner. Si Anna ay mula sa Titusville, Florida,
isang komunidad sa baybayin ng Atlantic na kilala bilang Space Coast. Dahil malapit ito sa Kennedy Space Center, mga 3 oras ito sa hilaga ng Miami. Ang 18 anyos ay magtatapos ng high school ngayong tagsibol sa Temple Christian School kung saan mahal siya ng guro, kaibigan at mga estudyante. Malalaking plano si Ana matapos magtapos. Sabi ng pamilya niya, katatapos lang niyang kumuha ng pagsusulit para sa militar. Ayon sa pamilya, gusto niyang sumali sa hukbong dagat at balang araw ay bumalik sa kanilang bahay. Bilang pulis, nais niyang maging K-9 officer. Ngayon, makikita mo na bagay talaga si Ana sa hukbong dagat. Sa kanyang social media, makikita mong mahilig siya sa tubig. Noong Mayo ng taong ito, sumama siya sa isang cruise sakay ng isang Carnival cruise ship kasama ang kanyang pamilya. Narito ang isang TikTok mula sa biyahe nilang iyon nung tagsibol. Tapos, ito naman ang isa pang video na ipinost niya mula sa biyahe na iyon na may caption na, "Gusto kong bumalik." Pagdating ng Nobyembre, nagpasya ang pamilya niyang muling mag-cruise. Siyam sa kamag-anak niya ang sumakay sa isang Carnival cruise ship. Isa rito ay tinawag na Horizon para sa 6 na araw na cruise na magsisimula sa pantalan ng Miami at bibisita sa ilang lugar sa Caribbean bago bumalik sa South Florida. Ang 8 iba pang sumama sa cruise ship kasama si Ana ay mga miyembro ng kanyang bagong pinalawak na pamilya. Isang pinaghalong pamilya. Ang kanyang tatay, madrasta, kapatid na lalaki at mga bagong step-siblings kasama ang isang 16 anyos na lalaki. Sinabi ng mga lolo't lola ni Ana na parang magkapatid sina Ana at ang kanyang stepbrother na parang dalawang gisantes sa isang pod ayon sa ABC News. Binanggit din ang cruise ship ng mga Kepner. Isa itong lumulutang na lungsod, isang napakalaking barko. Kaya nitong magsakay ng humigit kumulang 4,000 na pasahero, meron itong mga bar, mga restaurant, napakaraming pwedeng gawin, at mga pool deck. Umalis ito mula sa pantalan ng Miami tapos pumupunta sa iba't ibang destinasyon tulad ng Jamaica, Cayman Islands at Cozumel, Mexico. Nakita namin online na may 6 na araw na cruise. Silang ina-advertise mula Miami. Naniniwala kaming ganitong cruise ang sinakyan ng pamilya Kepner at nag-ooperate na ang barkong ito mula 2018. Tingnan mo. Makikita sa website ng Carnival ang blueprint na nagpapakita ng 15 palapag na ayos ng barko. Mukhang masaya ang lahat sa barkong iyon nang umalis papuntang dagat, pero pagbalik nung Nobyembre, nag-iba na ang eksena. Nagbunsod ito ng isang misteryo na hanggang ngayon ay sinusubukan pang unawain ng marami. Ito ang video kung saan inaalis ang katawan ni Ana mula sa barko. Dinala ito sa opisina ng medical examiner sa Miami-Dade County. Video ito ng reporter ng WSVN Television na si Sheldon Fox. Sa puntong ito, hindi pa namin alam kung kaninong katawan ang inaalis mula sa Horizon. Hindi namin alam kung ito ba ay isang kaso ng aksidenteng pagkamatay, isang medikal na emerhensya o kung may mas madilim pa kaysa doon. Nakipag-ugnayan kami sa Carnival Cruise Lines matapos mag-viral ang video. At ito ang sinabi nila. Iniimbestigahan ng FBI ang pagkamatay ng bisita sa Carnival Horizon na bumalik sa Port Miami noong Sabado, Nobyembre 8. Dahil patuloy pa ang usapin sa jurisdiksyon ng mga autoridad, ang FBI Miami Public Affairs Office ang bahalang magbigay ng detalye. Focus namin ang suportahan ang pamilya ng bisita. Kapag nabanggit ang FBI, siguradong mapapansin ito. Mapapaisip ka kung may namatay sa barko dahil sa ibang tao. Nakapanayam ko noon si maritime lawyer Michael Winkelman. Ire-record namin ito. Wala pang pahayag ang FBI pero iniimbestigahan nila ito. Ano ang sinasabi nito sa'yo? Hindi pa malinaw kung may masama pero ano ang dating sa'yo ng investigasyon ng FBI? Sa totoo lang, Chris, hindi naman masyado. Ibig kong sabihin, sa anumang krimen may nahulog sa dagat or namatay na United States citizen, siguradong makikialam ang FBI kahit walang masama nangyari. Hindi nakapagtataka na kasali ang FBI dito dahil may jurisdiction sila sa ganitong sitwasyon. Oo, hindi talaga ako natutulungan kung saan tumingin. Pero kahit sa ganong kaso, tulad ng halimbawa, nakakalungkot man pero may mga insidente talaga ng nahuhulog sa barko. Siguro, alam mo yon kahit yung opisina ng sheriff sa Miami, hindi rin. Alam ko na baka nasa international waters na sila nun. Ang FBI talaga ang namamahala sa ganitong mga kaso. Aksidente man o may nangyaring masama bilang pangunahing law enforcement agency. Siguradong sigurado, 100%. Kaya tuwing may problema ang isang United States citizen o residente, isang malaking astronomical cruise trip. Kasama rito ang FBI, pati local at state law enforcement. Kaya maraming ahensya ang involved. Kaya ang nangyayari ngayon ay ang Federal Bureau of Investigation ang nanguna sa investigation at sa palagay ko ay halos natapos na nila ang kanilang investigation. Wala akong duda, Chris, na napakaraming impormasyon o kaalaman tungkol sa nangyari. Alam ito ng pamilya, alam ng cruise line at alam ng FBI. Hindi pa ito inilalabas kaya puro hula at spekulasyon lang tayo sa nangyari. Pero dahil ginagawa ko na ito ng mahigit 20 taon at ang law firm ko ay mahigit 50 taon na rin itong ginagawa, sa kasamaang palad hindi na ito nakakagulat para sa amin.
Bihira ba ito? Oo, nangyayari ba ito? Malakas ang pakiramdam ko kung bakit ito nangyari. Di naglaon pinaghinalaan ng social media na masama ang sanhi ng pagkamatay ni Ana. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naglalabas ng anumang impormasyon ang FBI tungkol sa kanilang investigasyon. Formal lang nilang inanunsyo sa publiko na iniimbestigahan ang pagkamatay ng pasahero sa barko. Nagpanayam ang pamilya ni Ana sa ABC News matapos ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi malinaw sa ulat ang nangyari sa barkong Horizon. Ayon sa pamilya niya sa ABC News, siya ay masayahin, palakaibigan at straight A student na may magandang kinabukasan. Ayon sa pamilya ni Ana, kakakuha lang niya ng exam para sa militar matapos ang high school. Bata pa lang siya ay nag-gymnastics na tapos naging varsity cheerleader. Unti-unting lumabas ang impormasyon. Sabi ng Miami-Dade Medical Examiner, namatay si Ana noong Nobyembre 7, isang araw bago bumalik ang barko sa Pantalan. Tiyak na itinakda ng medical examiner ang oras ng pagkamatay sa 11:17 ante-meridiem, klarong eksakto ang oras na ito. Sa totoo lang, nakaka-interest para sa akin ang pagiging espesipiko ng oras na yon. Kaya maaaring meron silang mas maraming impormasyon kaysa sa meron tayo ngayon para masabi nila ng eksakto. 11:17 ng umaga. Madalas kapag nagdedeklara tayo ng pagkamatay, lalo na kung kinabukasan palang natagpuan or nakontak ang katawan, nagbibigay tayo ng tantya gaya ng sa pagitan ng 9 at 11 ante-meridiem or 10 hanggang 11 ante-meridiem. Kahit anong oras dahil maaring hindi natin alam ang eksaktong oras. Ipinapakita nito na posibleng may direktang komunikasyon sila gamit ang kanyang telepono o huling nakausap niya. Mahalaga ang timeline papunta sa 1,117 na yon at tingin ko kaya nila nakuha ang eksaktong oras. Kung tama ang impormasyong yon mula sa medical examiner, namatay si Ana noong Biyernes ng umaga bago tanghali at lumipas pa ang halos 24 na oras bago bumalik ang barko sa Miami. Hindi pa tiyak kung kailan at anong kalagayan natagpuan ang kanyang katawan. Habang naghihintay ng dagdag na detalye tungkol kay Ana, binibigyang pugay siya ng kanyang mga kaibigan sa Titusville. Nilagyan nila ng bulaklak ang kotse niya sa high school na ngayon ay isang alaala sa senior parking space. Ngunit pagkatapos, mahigit isang linggo matapos alisin ang katawan ni Ana mula sa Horizon, isang nakakagulat na balita ang sumabog. Ang nakakagulat na balita ay isang bagong timeline na inilabas ng mga media outlet tungkol sa mga nangyari sa huling mga araw ng buhay ni Ana. Balikan natin ang Nobyembre 6. Noong gabing iyon, sinabi ni Kepner sa pamilya na babalik siya sa kanyang kabina dahil masama ang pakiramdam niya habang sila'y naghahapunan, ayon sa Daily Mail. Pakinggan ninyo, normal lang na may hindi maganda ang pakiramdam matapos ang 6 na araw na cruise, kaya bumalik si Kepner sa stateroom niya ayon sa Daily Mail. Kinabukasan ng umaga, Nobyembre 7, nag-agahan ng ama at asawa ni Kepner, ngunit wala si Ana. Natagpuan ang katawan niya alas 11 ng umaga sa kabina. Sabi ng Daily Mail, isang kasambahay ang nakakita kay Ana nang pumasok para maglinis. Ayon sa Mail at dalawang anonymous na source, natagpuan daw ang katawan ni Kepner na nakabalot sa kumot, tinakpan ng life jacket at isiniksik sa ilalim ng kama bilang paalala. Wala pang kumpirmasyon mula sa FBI kung may foul play sa pagkamatay ni Ana at hindi rin alam ang kalagayan ng katawan niya nang matagpuan. Ano ang ibig sabihin niyan tungkol sa lagay ng investigasyon ngayon? Hindi naman niya kayang balutin ang sarili niya ng kumot at takpan ng life jacket kaya siguradong ibang tao ang gumawa noon. Doon iikot ang investigasyon kung sino ang naglagay sa kanya sa sitwasyong iyon. Kung nawalan siya ng malay or namatay, tulad ng sa overdose, makikita siya sa natural na position, nakahiga lang. Pero yung katotohanang natagpuan siya, di umano'y natagpuan sa ganitong paraan, nagpapahiwatig sa akin na may ibang tao na nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. At nung huli tayong nag-usap, isa sa pinakamahalagang impormasyon mula sa mga autoridad ang nakuha natin. Sinabi ng medical examiner sa Miami-Dade County noong Nobyembre 7, alas 11:17 ng umaga, iyon ang nakalista bilang oras ng kanyang pagkamatay. May artikulo na nagsabing bandang alas 11 ng umaga pumasok ang kasambahay sa kanyang kwarto. Ang oras ba ng kamatayan ay base sa oras ng pagkakatagpo sa tao? Kung yun ang oras na nakita siya ng kasambahay, may iba pa ba itong ibig sabihin? Medyo nagulat ako na inilabas pa nila ang impormasyong iyon pero ang oras ng pagkamatay ay iyon na talaga. Malalaman nila yon sa pagsusuri ng katawan, blood test at iba pang condition.
Ang siyensya sa pagtukoy ng oras ng pagkamatay ay napaka-advanced, kaya madali nilang malalaman ang totoong oras. Kaya nung natagpuan siya, maaring may kaunting diferensya sa oras ng pagkamatay base sa impormasyon. Walang kumpirmadong impormasyon, paikot-ikot lang. At paano ang takbo ng investigasyon? Halimbawa, kung nakakita kayo ng katawan sa ganitong kalagayan at hindi pa natin alam kung may nangyaring krimen, hindi sila nakabalik sa pantalan hanggang kinabukasan. Sa tingin ko sinabihan ng mga tao na lisanin ang kwarto mga alas 7 ng umaga sa deck kung saan nangyari ang lahat. Nakabalik na sila sa Miami kinabukasan. Natagpuan daw ang katawan niya mga alas 11 ng umaga, isang araw bago iyon. Paano ba isinasagawa ang investigasyon na ito? Kapag may mga ganitong logistics tulad ng cruise ship na kanilang hinaharap, paano nga ba? Pinakamahirap ay i-secure ang crime scene para walang makapasok at masira ang ebidensya, sinadya man o hindi. Ayon sa cruise vlog, may pasaherong nagsabing may narinig silang medical na emergency alert sa deck. Si Ocho at ilang piling bisita ay sinabihan na kailangan nilang lisanin ang kanilang mga stateroom ng mas maaga kaysa karaniwan. Kinabukasan, bumalik ang barko sa pantalan ayon sa vlog. Nagsimula ng bagong cruise nung ikawalo at umalis ng Miami sa oras. Bumalik ito noong Nobyembre 16. Ayon sa mga pasahero, nang sumampa sila sa deck kung saan nahanap na patay si Kepner, muli itong isinara. Lahat ng ito ay ulat ng media na hindi pa kumpirmado ng investigador. May isa pang nakakagulat na balita. Ang 16 anyos na nakatatandang anak ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ng 18 anyos na anak na babae ng ibang asawa. Nangyari iyon sa parehong kwarto. Iyan ang sandali nang umangat ang kaso ng tawagin ng abogado ng dating asawa ni Chantel Kepner na suspek ang 16 anyos na lalaki. Si Chantel Kepner ay madrasta ni Ana at ang batang tinutukoy ay stepbrother ni Ana na kasama rin sa cruise. Minor siya kaya hindi namin siya pinapangalanan o pinapakita. Kapag nasampahan siya ng kaso bilang adult, ilalabas namin ang info. Ang madrasta ni Ana Kepner, si Chantel na kasama niya sa cruise, ay lumitaw sa isang pagdinig tungkol sa kustodya na may kinalaman sa diborsyo. Nangyari ito pagkatapos ng cruise. Hindi direktang konektado ang kaso sa cruise, pero may impormasyon kaming nakuha mula sa kustodya. Base sa record ng korte, mahigit 1 taon nang nilalakad ni Chantel ang kustodya kasama ang ex-asawa. Kasama sa sentro ng kustodya ang 16 anyos na stepbrother ni Ana. Kasalukuyan ding may investigasyon ng FBI kaugnay sa 16 anyos na iyon. At may kinalaman din ang Department of Children and Families at may bukas na investigasyon ang Department of Children and Families tungkol sa ama. Sa kasong ito, nilinaw ng FBI na walang kasalanan ng aking kliyente. Hindi siya itinuturing na suspect sa usaping ito. Magkakaroon ako ng problema kung ilalagay nila ang 16 anyos sa witness stand dahil ayokong may mangyaring makakapagparatang sa binatang iyon, inay. Kaagad pagkatapos ng insidente na ospital siya at pagkatapos nang siya ay pinalabas na mula sa ospital. Sumali rin sina inay at itay. Lumagda sila sa isang kasunduan na sa madaling salita ay pinapayagan siyang tumira sa kamag-anak ni inay at sumasailalim sila sa counseling at iba pang tulong para sa kanya. Narinig mo ang abogado ni Inay, si Chantel, na nagsabing dinala ang bata sa ospital pagkatapos ng insidente at sumasailalim sa counseling. Disyembre 1 siya Meridiem. Pwede ba akong magsalita? May appointment si Timothy sa psychiatrist sa Disyembre 5. Hintayin mo muna. Gusto kong kausapin mo muna ang abogado mo bago magsalita. Kung payagan ka niya, ayos lang. Pero mas mabuting itanong mo muna sa kanya. Ngayon, makikita mo na nagsalita si Chantel tungkol sa appointment ng psychiatrist para sa bata na siya umanong pinaghihinala ang suspek sa kasong ito. Ayon sa ulat, si Ana Kepner ay nasa stateroom kasama ang pinaghihinala ang suspek at ang kanyang kapatid na lalaki na umano'y nakarinig ng sigawan nung gabing namatay si Ana. Ayon sa lolo't lola ni Ana sa ABC News, ang stepbrother lang niya ang nakita nilang pumasok sa stateroom nung gabing namatay si Ana. Alam mo, may mga pasukan sa mga hallway ng isang particular na bahagi ng barko, kaya medyo madali mong matutukoy. Ang huling beses na pumasok siya sa kwartong iyon at hindi na lumabas sino ang kasama niya sa loob, pwede mo ring sundan iyon. Sa tingin ko, di kuryente at elektroniko na ang lahat ng susi ngayon. Kaya pwede mo nang malaman kung sino at kailan pumasok sa kwarto.
Kaya ang timeline ay madaling maitatag gamit lang ang mga video camera mismo at alam mo pati na rin sa mga saksi gaya ng mga magulang. Kailan nila huling nakita siya? Alam mo ba, masama ang pakiramdam niya nung hapunan at pagbalik sa kwarto. Kaya may panimulang punto kung kailan siya huling nakita ng isang tao, pati na rin kung kailan huling may lumabas sa kwartong iyon bukod sa kanya. Ayon sa ABC News, iniimbestigahan ang pagkamatay ni Ana bilang pagpatay. Ayon sa ulat, sinabi ng kanyang pamilya na namatay siya dahil sa bar hole kung saan may naglagay umano ng braso sa kanyang leeg at sinakal siya hanggang mamatay. Tinitingnan mo ngayon ang death certificate ni Ana Kepner na nakuha ng Fox News. Wala itong sanhi ng kamatayan, ngunit nakasaad na siya ay nakremate na. Ang kanyang memorial service ay ginanap sa Titusville, Florida, silangan ng Orlando. Doon na siya ngayon nagmula. Lumalabo ang investigasyon dahil sa media at pahayag ng pamilya. Kahit ganon, wala pa ring inarestong kahit sino ang FBI or naglabas ng malaking pahayag. Di makakatakas ang bata. At kaya napagtanto ng FBI na wala namang matinding pagmamadali dahil hindi pa naman mag-e-expire ang statute of limitations. Hindi siya aalis or tatakas. Alam nila ang kinaroroonan niya, binabantayan siya at gusto nilang patibayin ang kaso laban sa kanya. Mas mahalaga ang tamang paggawa kaysa sa bilis. Pag naaresto na siya, dun magsisimula ang mabilisang paglilitis. Kinokolekta nila lahat ng ebidensya kahit malinaw namang iisa lang ang tinutukoy nito. Kung gagawa ka pa ng krimen sa cruise ship, sobrang bobo mo talaga. Ang cruise ship ay delikadong lugar dahil libo-libong saksi ang naroon. Nasa siksik at saradong lugar ka, maraming surveillance camera at may access card na sinusubaybayan ang galaw mo. Sa tingin ko, mauwi na ito sa pag-aresto pero di ko masabi kung kailan. Pati ang mga lolo't lola, sinabi nila sa ABC News. Makikita sa surveillance video na ang 16 anyos na stepbrother ni Ana Kepner lang ang pumasok sa stateroom na yon. Kahit na maraming kamera sa isang barko ng Carnival Cruise, wala namang kamera sa loob ng stateroom. Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari sa loob. Dahil doon, ayon sa ABC, namatay siya dahil sa pagkakasakal. Anong ebidensya ang kailangan mo bilang piskal para mabuo ang kwento ng nangyari sa kwarto at makapag-aresto? Di mo kailangan ng motibo para mang-aresto pero gusto ng hurado malaman ang dahilan kaya mahalaga ang paraan, motibo at oportunidad. Para sa piskal, kailangan lang ng ebidensya na siya ang gumawa nito. Ang pulis, kailangan lang ng probable cause para mang-aresto na mas mababa ang pamantayan. Tungkulin ng mga piskal na magsampa ng kaso kung naniniwala silang makakakuha sila ng hatol na lampas sa makatwirang pagdududa kaya mataas ang pamantayan dito. Kaya tingin ko wala pang naaresto dahil gusto nilang makasiguro na nakuha nila ang access cards at malaman yon. Siya ang taong pumapasok sa kwarto ng 10 oras ng gabi. May surveillance video, naghahanap sila ng mga saksi, hahanapin nila ang DNA at mga fingerprints sa katawan, titingnan nila ang lahat ng bagay. Sa tingin ko, gusto na nilang malaman ang sanhi ng pagkamatay. Ayon sa ulat, homicide ang decision ng medical examiner. Mahalaga rin sa mga piskal ang paraan ng pagkamatay dahil sa asphyxiation. Gusto nilang masiguro na homicide ito, hindi suicide or aksidente, at malaman din ang sanhi ng pagkamatay. Kaya't malinaw na ang taong kasama ng biktima sa kwarto noon ang posibleng may gawa at mukhang iisa lang ang tao roon. Gusto rin naming banggitin na kahit na ang pagkamatay ni Ana Kepner, ang sanhi raw nito ay pagkakasakal. Ayon sa ulat ng ABC News, walang ebidensya ng sexual na pag-atake, droga o alak sa katawan niya nang siya'y namatay. Muli, hindi pa ito kinukumpirma ng FBI. Hindi tiyak kung kakasuhan ang step na kapatid na to at kung haharap siya sa kaso bilang adulto. Para sa 16 anyos na step kapatid ni Ana Kepner, mismong pamilya niya ang nagbintang na siya ang suspek sa kanyang pagkamatay. Sinabi ng mga lolo't lola na siya lang ang pumasok sa kwarto kung saan natagpo ang patay si Ana Kepner, na 16 na taong gulang. Kung siya ay kakasuhan dahil sa pagkamatay niya, gaano kalaki ang tsansa na litisin siya bilang adulto? Malaki ang posibilidad na ang decision dahil ito ay nasa federal na korte ay nasa fiscal kung gagawin niya ang mungkahing yun. Korte ito para sa adulto, hindi para sa menor de edad at nasa hukom kung aaprobahan niya. Mas malawak ang discretion ng fiscal sa korte ng estado.
Kapag kaso ng estado, pwede nilang isampa ito sa korte para sa mga adulto. Mas maliit ang discretion ng hukom dito kaysa sa federal na korte. Sa ganitong kaso, kung ang akusado ay 16 anyos at may pagpatay, malamang dadalhin ito sa korte ng adulto. Kung hindi, hanggang 21 taon lang saklaw ng jurisdiksyon ng sistema para sa kabataan. Kaya mong kasuhan siya at maaari mo siyang ipakulong sa pasilidad para sa kabataan hanggang sa mag-21 siya. Pagkatapos noon, malaya na siyang makakalabas. Hindi iyon pinakamainam kaya malamang kakasuhan siya sa korte para sa mga matatanda. Pwede siyang maparusahan bilang bata at matanda pero magkaiba ang korte ng matatanda at kabataan. Ang korte para sa matatanda ay nakabase sa parusa, samantalang ang korte para sa kabataan ay nakatuon sa rehabilitation. May mga tanong ngayon tungkol sa relasyon ni na Ana at ng kanyang stepbrother. Ang tatay ng isa sa mga dating nobyo ni Ana ay nagsabi sa Inside the Issue na ang stepbrother ay, sa kanyang mga salita, obsessed kay Ana. Natatakot siya kasi lagi raw may dalang malaking kutsilyo, sabi ng tatay ng ex niya. Kwento pa niya, minsan nakita ng anak niyang pumasok ang stepbrother sa kwarto ni Kepner habang nagpa-FaceTime sila. Sabi niya, pag natutulog siya, umaakyat sa ibabaw niya. Dagdag pa niya, parang baliw na baliw at obsessed sa kanya. Sabi ng tatay, gusto niyang ligawan si Kepner, ayon sa Inside Edition. Ayon sa dating nobyo, takot na takot si Ana kay Kepner kaya sa bahay ng kaibigan siya natutulog. Sa krus na ito sinasabing magkasama sa stateroom sina Ana at Kepner na kanyang stepbrother. Iba ang kwento ng mga lolo't lola ni Ana tungkol sa relasyon nila ni Ana at ng kanyang 16 anyos na stepbrother. Sabi ng mga lolo't lola ni Ana sa ABC News, sumama ang pamilya sa krus bilang bagong tradisyon matapos ikasal ang tatay ni Ana at stepmom niya. Dagdag pa parang tunay na magkapatid sina Ana at ang 16 anyos niyang stepbrother. Magkasanggaraw talaga ang dalawa. Ngayon pag-usapan natin ang sinabi ng totoong ama ni Ana na si Christopher Kepner. Nagbigay siya ng panayam at sinabi na hindi ko sinusuportahan ang ginawa ng aking stepson. Wakas ng pahayag. Sinabi niya na hindi niya kinukumpirma o itinatanggi ang kaalaman sa umano'y ginawa ng kanyang stepson ayon sa People magazine, dagdag ni Kepner. Sabi niya, gusto kong panagutan niya ang ginawa niya, lalaban ako para matiyak iyon. Tinanong ng People kung iniisip niyang may sala ang stepson sa pagkamatay ng anak niya at sagot niya, quote, hindi ko masabing siya ang responsable pero hindi ko rin maitatanggi dahil siya lang ang nasa kwarto. Iniimbestigahan ng FBI at kailangan nilang magbigay ng ebidensya kung siya ang gumawa nito o hindi. Wakas ng quote. Sinabi niya na itinuring niyang normal na bata ang kanyang stepson na malapit sa anak niyang babae at hindi niya inakalang mangyayari ito. Sa isang punto, nalaman mo ba na isa sa mga bata ay pumanaw na? Oo. Ano ang pangalan ng stepsister? Ana Kepner. Lumabas ang mga bagong detalye tungkol sa huling oras bago mamatay si Ana Kepner at hindi rin ito mula sa FBI. Nangyari ito matapos ang tensyonadong pagdinig sa kustodya nung nakaraang linggo. Sa pagdinig, mahigpit na tinanong si Chantel, stepmom ni Ana, tungkol sa mga desisyon nila ni Christopher Kepner sa nangyaring hindi magandang family cruise. Ibinunyag niya na sina Ana, 18 at 2 stepbrother na 16 at 14 na taong gulang ay pinagsama sa isang stateroom. Inamin niya na ang 16 anyos na suspek ay hindi nakainom ng mahalagang gamot ng 2 beses sa biyahe. Pinatotohanan din niyang walang nagbantay sa kanila. Noong gabi ng pagkamatay ni Ana, ibinunyag ng kanyang abogado na posibleng maharap sa kaso ang stepbrother ni Ana Kepner. Ngayon lang namin narinig sa korte na maaring magsampa ng kasong kriminal dahil sa pagkamatay ni Ana. Hindi kami sigurado o alam. Ang gagawin ng FBI, kung siya ba ay kakasuhan sa federal na antas o kung ipapasa nila ito sa estado. Ngayon habang nakabitin pa ang posibilidad ng kaso, tinawag si Chantel sa witness stand at napilitan siyang sagutin ang tungkol sa mismong kapaligiran at mga desisyong iniimbestigahan ng FBI. Direkta ang tanong tungkol sa cruise at mga desisyon doon. Kamakailan ka bang sumama sa isang cruise? Oo. May sumama bang alinman sa mga bata sa iyo sa cruise? Nakipag-ugnayan ka ba kay Ginong Hudson para hilingin ang pagpayag niya sa pasaporte ng mga bata? Sinabihan ko siya tungkol sa itinerary ko at pagsama ng mga bata sa cruise. Humingi ako ng pasaporte kahit di naman kailangan sa cruise. Tumanggi si Ginong Hudson makipagtulungan sa pagkuha ng pasaporte. Tama na pumirma para sa mga pasaporte.
Sabi mo hindi kailangan ng pasaporte kaya hindi na kinuha. Tama. Ano ang ayos ng tulugan ng mga menor de edad sa cruise na ito? Kasama ng asawa ko at ng anak niyang 9 na taong gulang na babae. Pagkatapos, nakishare siya ng kwarto sa kanyang stepsister at stepbrother. Ang kwarto ay tapat mismo ng amin. Ano ang pangalan ng stepsister? Anna Kepner, At ano ang pangalan ng stepbrother? Ilang taon na siya? 14. At ilang taon na si Ana? 18. Ngayon, sino ang nagdesisyon na pagsamahin ang tatlong binatilyo sa isang kwarto sa cruise? Pinag-usapan namin ito kasama ang traveler at ahente at yun ang mungkahi nila. Kailangan ba ng espesyal na pahintulot para pagsamahin ang mga bata sa isang kwarto? Kaya ba ito ay isang pinagkasunduang desisyon sa pagitan mo at ng iyong asawa? Tama ba? Umabot ba sa punto na nalaman mong may batang pumanaw? Oh, Kailan mo nalaman yun, Biyernes ng umaga ba? Kailan ang huling beses na nakita mo ang bata bago ang Biyernes ng umaga na yon? Huwebes ng gabi. Alam mo ba anong oras? Tama, mga 6:30. At ang anak mo? Nakita mo ba siya nung Huwebes ng gabi? Oh, Anong oras mo siya nakita? mas malapit sa 7:00, mga kaunti bago mag 7:00. Ano ang ginagawa niya nung oras na yon? Bumalik siya sa kwarto niya. Alam mo kung nandun siya o wala sa kwarto? Lahat sila ay pabalik na sa kanilang kwarto ayon sa pagkakaalam ko. Saan nga ba ang kwarto nila? Malapit ba ito sa kwarto mo? Tapat lang ba ng hallway? Paglabas mo ng pinto ko, katapat lang ang pinto nila. Bumalik ka ba sa kwarto mo nung gabing yun? Oh, Anong oras ka bumalik sa kwarto mo? 7:00. Alas 7 ng gabi. Tama, mas malapit ito sa 7:30. Nagstay ka ba sa kwarto buong gabi? Oh, Sumama ka ba sa mga kabataan sa kabila ng hallway at tiningnan sila? hindi, natulog na ako noon. Alam mo ba kung pumunta si Christopher sa kabila para tingnan sila? Wala akong alam tungkol doon. Alam mo ba kung umalis siya ng kwarto nung Huwebes ng gabi? Hindi ko siya nakita na umalis ng kwarto. Sumunod, tinanong ng abogado tungkol sa kapaligiran sa barko at kung anong aktibidad gaya ng pag-inom at pagsusugal ang pwedeng gawin ng kabataan. Sabi niya, hindi uminom ang mga menor de edad dahil bata pa sila. Pero nang tanungin siya tungkol kay Anna Kepner na 18, sagot niya, hindi ko alam. Ngayon, ito ay nagiiwan ng tanong tungkol sa kung anong uri ng pagbabantay o kaalaman ang meron tungkol sa ginagawa ni Anna, isang adult na kasama sa kwarto ang 2 menor de edad. Pakinggan mo ito. Uminom ka ba ng alak habang nasa cruise? Uminom ako ng 2 piña colada at isang Blue Hawaiian nitong linggo pero hindi sabay, tig-isa kada araw. Alam mo ba kung ang mga bata, base sa pagiging nasa international waters, pwede ba akong uminom ng alak? Hindi. Hindi mo alam. Hindi nila ginawa dahil bata pa sila. Paano naman, what about, Ana? Hindi ko alam. Alam mo bang nagsusugal din ng mga bata minsan? Well, si Anna ay 18 na kaya alam kong nandoon siya sa isang pagkakataon. Pero ang ibang mga bata ay hindi. Tiyak ka bang walang ibang batang nagsusugal? Sigurado akong hindi nagsusugal ang iba. Sunod, tinutukan ng pagtatanong ang isang detalye tungkol sa kalagayan ng 16 anyos na suspect bago mamatay si Anna. Ang kanyang iniresetang gamot itinakda ng abogado
na may attention deficit hyperactivity disorder ang binatilyo at umiinom ng 2 gamot. Isa rito ay tinatawag na Concerta. Umiinom siya nito tuwing umaga at ng clonidine sa gabi para sa insomnia. Nagpatotoo si Chantel na siya ang nag-ingat ng gamot sa cruise, pero may malaking inamin siya nung huling gabi. Hanggat sa... As far as... Meron ba siyang anumang mga diagnosis? Meron siyang attention deficit hyperactivity disorder. At gaano nakatagal siyang na-diagnose na may attention deficit hyperactivity disorder? Mga 3 or 4 na taon na. Pagkatapos ng hiwalay ninyo ni Ginoong Hudson, Tama ba ang tinatakbo ng panahon? Oo. tumatanggap ba siya ng gamot para sa attention deficit hyperactivity disorder? O anong gamot ang iniinom niya? Methylphenidate. I-anunsyo mo ba? Para sa akin, espesyal yun kung ikaw. Alam mo ang methylphenidate? Hindi ko alam ang spelling. Ang pangalan ng brand ay Concerta. Nakakatulong yon. Salamat. Gaano ka kadalas uminom ng gamot na yon? Umaga ba palagi? Dinala ba niya ang gamot sa cruise? Oo. Umiinom din siya ng gamot tuwing gabi. Parehong gamot? Hindi, clonidine iyon. Para saan yun? Para sa insomnia? Tinago mo ba ang mga gamot? Oo. Sigurado ka ba umiinom ba siya ng gamot araw-araw? Araw-araw siyang umiinom ng umagang tableta pero 2 gabi siyang hindi nakainom ng clonidine. Hawak mo rin yung clonidine. Oo, tama yun. Oh, sorry. Ano ibig mong sabihin? Hindi niya nainom ang gamot. Anong nangyari? Natulog na siya bago niya ito nainom. Tulog na siya. Kasama na ang Huwebes ng gabi na yon. Hindi, Huwebes ng gabi. Hindi niya ito nainom. Nakatulog ako bago siya. Para makasiguro ako, kuya, habang nasa cruise, 2 beses niyang hindi nainom ang gamot niya sa gabi. Isang gabi ay nakatulog siyang hindi nakainom ng gamot at ang isa pa ay nung gabing bago iyon. Tama ba? Nakatulog ako muna kaysa sa kanya. Hindi niya nainom ang gamot nung gabing iyon. Oh, hindi siya dumating bago ang insidente. Ma'am, sige po, salamat. Ayon sa salaysay ng 16 anyos na suspek na nireresetahan ng gamot sa insomnia, hindi niya natanggap ang gamot nung huling gabi. Sabi niya, nakatulog siya kaya hindi na ibigay ang gamot na nagdulot ng tanong sa investigasyon. Ano ang naging epekto ng kawalan ng gamot sa kanyang pag-iisip at pagtulog noong gabing iyon? Posible bang nakaapekto ito sa kanyang kilos? Sa oras ng pagre-record na to, wala pang naaaresto kaugnay ng pagkamatay ni Anna Kepner. Patuloy naming binabantayan ang kasong ito para sa mga update at posibleng mga kaso. Yan ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.